come up with a good challenge doon sa compound na nilalaro din naman nila is very intriguing, no? So lahat talaga nakikita natin ngayon, Aaron, is very genuine at nakakagulat nga to lahat. At sinimulan na nga kaagad ng Vanguard at HGT dito sa port. Ang mainitang 2-for-1 trade na lamang pa rin ang Vanguard. Katulad dito, nakuha nga ni BEM and CLD. And now, kailangan nila i-check yung mga corners dahil napakadaming kaganapan because of BEM. All over the place, nakuha niya agad yung kill na yun. And there we have it. Mabilis na pacing to. 145 minutes pa remaining to sa ating first round at na-secure agad nila. So, mahalaga to naman para sa HGT na makuha nila kagad yung consistency, no? Kasi for sure, HGT, meron silang tinatagong aggression ngayon, which is kayo na nga, pinapakita na nga! Nakaya nilang lumaban sa galit din ng Vanguard. 3 kagad ang paslang. CLD and Tetsu gusto lang naman samahan si Folex dito para makukuha ng trade. Pero may mala-firing squad dito sa LA. At ngayon Aiden pupunta ng taas. Bigla na lang ibababa rin bigla ni CJ. Beb gets 1. Pero hindi sapat yun kasi nakuha din kagad ni Ared yung trade. And HGT nabawi din kagad yung 1 point ng Vanguard. Kung gaano kabilis yung round number 1, ganun lang rin kabilis yung round number 2. So again, both teams may ipinapakita talaga nakakaibang mga play style. But again, ang daming mga play na ang gulat factor para dito sa side ng HGT. Pinapangunaan naman yan on the side of Dark Angel. Trying to shut down one of the members rin ng Vanguard. Once na makuha nila yon, there is a possible na pwede agad sila mag-focus sa isang side. Pero for now, default play para sa dalawang team, I think this is gonna be a 1-minute push para sa kupunan ng HGT. Vanguard now pushing the limits of Ared na hindi siya dapat mag-peak dito sa mid. Maagang spook agad ang binato ng Vanguard dito. Pero for sure, CLD, tama lang yung kinukubra niyang pwesto sa may bandang taas ng bridge. Pero etong B-house ngayon, dapat nilang pag-ingatan kasi nandito na nga si Aiden na napagkalalim-lalim na nga. Kaya dapat hanapan kaagad ng HGT yung butas neto para ma-flank nila yung pwesto ni Aiden. And supposedly makuha din si CLD. As far as I know, tama nga si CLD ngayon nandun. Folex mag-isa lang sa site. Mahirapan si Folex and ang aggressive pick from Folex. My God, si Aiden naman na mag-challenge ngayon. At si Aiden nagpakita ang gilas din. Hindi lang si Folex yung malapit pumik. Dark Angel punishing BEM. But that is just the start of Vanguard's domination dito sa B-house. Aiden gets another one at tabla lang. Yung pag-aangat ng bangko ni Aiden pati ni Folex, tigalawa daw sila. Vanguard, what an amazing defense dito sa muntik nang maging entry ng HGT. Ibang klase yun dun sa 2 combination play ni Folex and Aiden. Kumbaga, nagkakasagutan lang sila. Pre, pick ka, ako rin naman pipick dyan. Kuha ulit tayo, same pattern, same energy, same vibe para sa side ng Vanguard. Pero HGT, ang nagiging problema ngayon sa kanila is kailangan nila mag-ingat dun sa mga play for picks na pwede nilang gawin na natatalo sila in terms of the gunfight. Kasi katulad dyan, etong si NLO3, siya yung mabibiktima ni Tetsu and HGT. -1 ngayon at mukhang lalalim ata itong si Tetsu. At yun na naman, grabe, Tetsu. Nako po, Tetsu. Dado ka ng delikado, men. And nandoon si Ared para pigilan si Aiden. Itong 4v3 na to, may kalamangan ang Vanguard. Hindi man nila ma-push ang angle to, pero the fact na ang passive pa rin nila means na ine-expect ata nilang mag-step back dito si Folex at mag-retreat anytime soon. Pero Folex, what a very odd angle na kino-cover niya! He gets 2 instant kills kay Ared pati kay Dark Angel, pre! Pre, kailangan niyang mag-reposition doon. Hindi siya accurate pababa. CJ, one hit away. Doon din si Folex. Ay, muntik pa talagang makakuha ng isa pang kill doon si CJ.
CLD is gonna finish off kung ano yung sinimula ni FallX. Vanguard, 2-point lead para sa kanila. Malinis na trabaho ang kanilang ginagawa. Dahan-dahan muli nilang babawiin yung kanilang nasimulan kanina. And now HGT. Para nga bang nangyayari ito nung map number 2 sa kanila na hindi sila makadiskarte, hindi sila makakuha ng puntos sa kamay ng Vanguard. And VG going good dun sa kanilang nagiging process or dun sa kanilang nagiging sistema na okay, mas magiging maganda ito with the help of Polex and Aiden dun sa depensa nila sa B. So, ang focus point na lang dito or option ng HGT, pasok tayo sa mid or commit natin yung LA. Hey. My God, man. Grabe nga naman tong serye na to. Pagdating talaga sa bakbakan at sa init na pinapakita ng VG pati na rin ng HGT. HGT in a position for success kasi nga pre, they are trying to do it again. Yung round na gumana para sa kanila kanina is manglason lang dito muna sa mid bago sila mag-CA or bago sila mag-B-house. Polex, kukubra din ng pwesto na naman at kasama niya si CLD dito. Bem, kailangan mong abangan. Nandito na si CJ. Matatimingan nga ba? 50 seconds. HGT tumatakbo ang oras. Muunti yung options nila dito. Ipapush na nga nila dito ang LA. Sama-sama na nga sila. Bem, inaantay lang yung tamang timing ng utils dito para madelay ang pasok ng HGT. Pumapasok na nga ang Calvario na tinatakbo ngayon ng Herbie Gaming Team. Aiden, gonna get the first kill. Pero biglang napastep back ngayon ng HG. Hindi, kukomit na nga nila. Medyo balimbing lang talaga. 3v2. Dark Angel and Nomad still alive. Si Nomad madadali ngayon ni Polex for his double. And finishing off Dark Angel. Vanguard pushing the limits of HGT. Pinapakita na sa kanila nga talaga ang port. Sky's the limit. Talagang all-out factor. Kahit anong gagawin mo, diretso ka lang at arangkada na. And now HG papasok dun sa kanilang mga plano. Pero mukhang tatlo from the side of a red ang kanyang kukuning ulo para sa mga players ng HGT. Pero Vanguard ngayon, isa na lang ang natitira. Bem, siya nga ba ang magiging bayani? Siya nga ba yung magiging hero para dito sa kupunan ng Vanguard? But definitely a no para dito sa side ng VG dahil HGT, yes na yes sila dun sa magandang pag-push dun sa may B side. Masyadong malakas yung sigaw ng HGT, no, na hindi kayo pwedeng magsimula ng retake talaga dito, no. Binulabog ng HGT yung panglalason ng VG doon sa mid. And the moment na na-pick off na nga nilang kagad dito si Aiden pati si Tetsu in the early run, Vanguard was just forced to play out in default. Tapos hayaan na lang nilang kumuha sila ng pick off ng kanila. Pero it doesn't work that way if you just think that Vanguard can never recover from that. It just doesn't seem that way talaga, you know? Hindi nangyayari talaga minsan. I mean, hindi talaga nangyayari na once Vanguard faces a deficit sa mga tao, nakaka-recover sila. Never natin nakita yun dito sa seryeng to. HGT, every time na napasakan nila talaga ang man advantage, it is very convincing for them to just push through at ipanalo yung round na yun. Yung nga pinakita nila, 2 early pick-ups at na-convert nila na kagad yun to more spaces sa mapa. Again, the key word para dito sa laban na ito is the map control. Kung paano mo kukunin yung mga bawat na angle, paano mo kukunin yung bawat space. Katulad din naman dito, all of the members currently on the side of HGT ay mukhang nagre-regroup, mukhang may pinaplano dito sa may mid-side. Pabilis agad, tamang parkour lang dito sa may gitna, tamang ninja lang, pero andun na nga yung nilang gawin dahil andun yung mga players ngayon. Ang HGT ay tutumba 3 versus 2 ngayon, Salvatore, dahil ang init ngayon ni Ared, creating a space para sa kanila and Dark Angel as well. 4-3 score, and now, dumidikit ulit yung ating score. Men, nandoon na yung lamang ng Vanguard, naging 2v3 lamang ang Vanguard dun.
Kaso nga lang, isa-isa nilang pinik si Ared. At dahil doon nakuha na nga nila yung double kill, naging 1v1 pa nga. And Dark Angel! Papangunahan kaagad si Aiden. What a read by Herbie Gaming Team Sniper. Men, Aaron, naguguluhan na tayo sa mga pangyayari. Hindi consistent ang mga rounds ng Vanguard. Napapagalan na nga ba ang Vanguard sa pacing o hindi mga sabay ang Vanguard sa binibigay ng Herbie Gaming Team. Nababawi din kagad ng Herbie Gaming talaga, no? Ang bilis nila kagad sumagot at pag sumasagot talaga sila, men, dama mo yung sigaw, napakalayo ng gustong puntahan ng Vanguard dito sa mid, pero napigilan din kagad ng Herbie Gaming Team. Pero si Aiden pa lang ang maungunat dito. And now Vanguard. Hindi, men, Vanguard pala yung pumigil sa kanila. Kala ko madadali sa CLD doon. Nabuhay pa pala. No way. Okay, mabagal na ulit. Kalmado na ulit yung pacing ng laban ngayon, Aaron. And this 3v3. V3. 4-3 score. HGT. Slow and steady na papasok dito sa may B side, pero andun yung engagement na pwede nila makuha, pero Nomad with a good kill. Still, Tetsu, initiate fight na pwede nilang gawin. Damage lang has been taken para dito sa mga members ng HGT. Pero ang problema, hindi nako-convert into kill para dito sa side ng BG. Andun si Ared, nakakuha agad nila. Pero still, a good retake definitely para sa side ng BG. Ibang klase na naman yun. Isipin mo yun. Yung positioning ng HGT is enough na. Kaso yung gunfight kasi talaga, yung gulat factor na binibigay ng Vanguard is enough para mabawi talaga nila yung pagkatalo from the last round. And now, last round para dito sa first half. Magiging iba nga ba yung factor and resulta nito patungo sa ating second half. Yan na talaga yung pinaka-importante, no? Vanguard, kahit dehado sila sa pwesto, medyo late yung entry, na ipanalo pa rin nila yung gunfights na yun. And I do think one of the factors na kayang ipanalo yun ng VG is the HGT positioning, no? Madami nga sila. Kung ang trades naman na nagaganap is 1 for nothing, tapos tsaka lang sila pipick para lumaban lang ulit, eh you're setting yourself up again for 50-50 imbis na 100-0 talaga, no? Kaya HGT just really has it hard for them ever since this first half. And for Vanguard, in this scoreline, ultimong pressure, pati momentum nasa kanila talaga. Pero alam mong hindi na-face dito ang Vanguard kahit hirap na hirap sila kumuha ng control. Alam mong magsasalita sila, men, na pag late game na, pag oras na talaga mag-retake. Tetsu getting Dark Angel. At nahanap niya nga si DA dito na natutulog. Finally, wow! Tetsu with the kulat! Pre! Nomad and CJ! Fall in line according to your height ba? Ibang klase yun lang. Ayun lang. Yun lang. Mas one tap ni Ared. One tap ni Ared. Pero I will take a call at any time of the day, pre. Isang masakit at mapait na kakalabasan to sa BG kung hindi nila makukuha ang retake na to. Oh my God, Ared. He gets the headshot to Aiden. BM and CLD magkasama ngayon, Ared. Oh my God, HGT, what a retake! Na walang bisa yung kolat. Tetsu and HGT gets the round over to the double kill. Oh my. Pre, di ko na kaya. Kumbaga, sabihin na natin, highlight after highlight. Ayun yung pinaka main point nung last round na yun dun sa ating first half. Pero ngayon kasi may papansin mo, gustong may gawin itong HG. Pero sabi nga ng mga players ng VG, tigil nyo muna yan dahil papasok kami. Pero a 3-4 versus 4 situation right now. VG ngayon, slow and steady. HGT, grabe talaga yun, nagiging ambag nila. At yung provide na lakas at yung sipag nila all throughout the round na lumilipas. Wala silang sinasayang, wala silang ibinibigay na basta-basta na free kill. And definitely, CLD and CJ, titignan natin kung magkakakitaan nga ba sila dito sa mid side. CLD peeks out, galit na galit. Gustong manakit. Pero itong 3v3 na to,
Anything can still happen. Depensa pa rin ng HGT. Tandaan natin, Aaron. Mas may lamang pa rin ang depensa dito. Basta, okay ang dividends. Kung makikita mo, pre, pagdating sa pwesto, lahat lamang at pabor sa HGT. In this 3v2 setup, Dark Angel can still make it happen para mahanap yung pick-off niya kay Tetsu. Kanina niya pa hinahanap kung nasaan si Tetsu, pre. Pero dahil nga sa sobrang aggressive dito ni Tetsu, hindi sila magkatagpuan. Sa safe spot naman ni Dark Angel! Grabe tong pagpaparkour dito ni Ben Preo. Kita niya si Enel, naka-head glitch. 2v2. Pero ngayon, mag-godbox na biglaan ang HGT dito. Enel, pwede niyang makasalubong si Ben pati si Tetsu dito. Isang 1-for-1 lang. Magiging okay na matatimingan ni Tetsu to. Naku po, hindi ba kagad mapipikan? Ayun na, si Ben. Na-clear na kagad ang B-site. It will all go down. It will all go down to this 2v1. Dark Angel slowly crawling. Wino-wallbang at i-spam na nga ni Tetsu, pati nga ni Bem. Under 25 na nga lang oras dito para makakilo sa Dark Angel. Medyo nag-overthink siya kung saan siya titingin. Bem and Tetsu. Hindi na din double pick pa. And there goes Bem with a wallbang. Vanguard. Nice positioning for Bem para malito si Dark Angel sa pag-retake. And HGT, saan na sila kukuha ngayon ng panibagong game plan? Kasi nga, in-expose na ngayon ng Vanguard. You've been exposed. Ayun yung kanilang sinabi. Pero syempre, HGT, andun pa rin talaga yung naging process na para makakuha nila sana yung magandang retake na yon. Pero again, FallX with the pick-up onto the side of Aren. Alam natin, itong dalawang players ngayon, ito yung pinakatunay na naglalaban-laban. Pero CJ, para dito sa side ng HGT, nagpapakitang gilas na ngayon. And now 2v2, Bem CLD against the side of the 3 members para sa side ng HG. Isang pitik na lang itong si Enel. Pero mukhang mapipitikan pa ata itong si Dark Angel. Dahil isang hit lang na dumaples dito sa mga members ng VG. -1 agad sila. Nakakatakot to, baka mag-collateral rin. Okay. Entry na kagad. Wala nang tinitipid pa si CLD pati si Bem. 2 veterans. Can they make it happen? Can the experience play out here? Nomad. Papainitan dito si CLD. Kasabay sagot din si Bem pabalik. Dark Angel still as AWM. Whips the first shot. Dark Angel medyo duguan pa rin. Ilalabas na nga yung Colt. Pero hindi na magbumukhang primary ang Colt ni Idol. Merong mensahe yung body shots na yun, pre. Merong mensahe yun mula kay Bem. And Vanguard is not here to play. Serious na nga, pre. Ano na no? Yung seryoso na, nilapit na yung monitor sa screen. Pero ito na nga, makikita mo. Makikita mo naman yung mga playstyle on the side of HGT. Papasok muli, dalawa ang mawawala para dito sa dalawang team. Pero still, lamang ang may alam. VG ngayon, isa na lang yung kalaban nila, Dark Angel. Nilapit na nga ba yung monitor niya sa kanyang mukha para mas seryoso ngayon ang nagiging laban natin. But I'm getting that round para this side ng VG is definitely a win para sa kanila. Pero HGT, mas humahaba yung kailangan nilang habulin. Ako po. Men, wala nang sagot pa ang HGT. All of this is in the making of a Vanguard win. Ilang beses nang patuloy yung mga laban na ipapanalo ng VG, especially the 1v1s. And kahit nga si Tetsu na dumedepensa mag-isa, sobrang convincing on the end of Vanguard na every time they step up, merong mapapas lang na HGT. Pero once again, they will now be trying to push this B site. Okay, medyo atras na muna. Pero CLD, grabe! Nakuha niya yung headshot doon kay Dark Angel. Di ko lang sure kung ano pwesto doon ni Dark Angel. Pero wala na. Alis na ulit. Wala na silang hinahanap pa. CJ! Ang ganda ng abangers na pwesto doon kay Tetsu. Pero may trade din kagad dito sa CLD. Lamang pa rin sa tao ang Vanguard.
They are still making it happen ngayon. 3v2. Hirap ngayon ng HGT. Makukuha ng depensa dito sa side. Magiging 1v2. And there goes CJ with a triple kill. And HGT, kala nila madilim na yung paligid. Biglang pinaliwanag ni CJ as he makes it through and happen para naman sa Herbie Gaming team. CJ leading the way, leading the charge para dito sa kanyang koponan na wag pa rin tayong susuko. Talagang naging positibo pero CLD and once again CJ from the beginning dito sa round na ito. 2K, napakakunat na hindi ma-pick off ng mga players ng Vanguard. Now, retake ngayon para sa koponan ng Herbie Gaming team. 30 seconds. Titignan natin yung Salvatore. Okay. Still, in prime position pa rin ng HGT. Apat ang tao nila, pre. They could still easily pick off Bem dito kaso na full flash ka sila. And there goes the pick, Bem and Polex. Sila ngayon ang meat grinder ng Vanguard. Wala man lang nakapasok. Vanguard, men, galit na galit talaga. Kada round, may binabato silang mensahe sa HGT. Pinasarap lang sa compound. Pinatikim. Pero hindi nyo makukuha yung full course ngayon, Dark Angel. Getting Tetsu. Pero 1-for-1 pa rin. HGT still on defense mode. Uy. Kalmado pa rin sila, Aaron. And I think Vanguard is in the mix of getting a rotation. Oo. Dahan-dahan ngayon na mag-a-adjust para dito sa mapa na ito. Pero still, 4v4. 1 minute and 45 seconds. Crucial moment for the side of Herbie Gaming team. And Vanguard naman, si Lux lang dapat muna. Wag munang mag-overextend para dito sa round na ito in order for them to secure this map. Pero Herbie Gaming team grouping up dito sa may LA at kailangan ngayon nilang maging ready. And now, makikita mo, CJ and Nomad yung makakalaban nila. At mukhang may pumaplank na nga dito sa mga players ng Vanguard. And still, andyan na naman si CJ. Popping off para sa side ng HGT. That is a 4K by CJ Nomen. And ang ginawa ni CJ Ben, tumayo, ginawa yung barel, naglakad ng onte, tapos nagpakita doon sa mga tumatapong VG. At ang sabi niya, pre, kunin ko na yung 4 ko, kayo na bahala. And grabe nga naman, pre, no? Like, no one actually expected for CJ to step up that huge. And for him to even get 4. Kahit ang ganda na nga na setup ng Vanguard doon, ilang beses na nga nilang spinoke yung low setup doon, yung stairs. Pati yung connector mismo, walang-wala talaga. That is a good recovery play dito from HGT na hanggang ngayon nilalaban pa rin nila ang kanilang teritoryo at bandera na meron pa silang 3 puntos na kailangan habulin para mapantay ang laban nila sa Vanguard. Polex! Polex! Naka-sniper ka pala! Polex! Nag-double sniper yung BG? Ganun sila katapang para tapatan yung mga rush play na gagawin. Pero sabi ni CJ, tahimik ka muna. Tatahimik muna mga players ngayon ng Vanguard. At ngayon yung C4, alam ni Dark Angel. A good play coming here on the side of Polex. At dahil dyan, yung adjustment nila mas umuubra na. Palit muna ng barrel, palit muna ng play. And CLD also with the sandwich play. And Polex combination, a red na lang ang natitira. 1v1. Nasa palad ni Polex ang tadhana ng Ared at ng HGT. Men, nasa kamay ni Ared din yung magiging kalagayan ng HGT sa mga iba pang rounds. Nililito lang ni Polex. At ganun din naman si Ared. Sino nga ba ang may pinaka-epektibong lason dito? Pero parang i-commit na nga to ni Polex na ang site na to is sa kanya na open plan para kay Polex. And aantayin niya lang makapwesto kagad dito si Ared. Parang basa niya kung saan manggagaling si Ared. Uy, matatimingan muna ni
Si Folex, hindi. Ayan na nga. Nakita niya na nga si Arid with all bang na nga Folex. Matatag pa nga. Lamang na ngayon na buhay si Arid. And Folex kukuha pa rin ng pwesto dito. Hindi mabablind. Half lang. And Folex. Hindi niya ba si challenge? Arid gets the headshot. At meron pa ring laban ng HGT. Ibang klase. From the player of HGT. Arid, kaapon ka pa, hindi ka pa napapagod at mukhang patuloy pa rin ang laban natin with the crucial play coming from the both players, the ace player ngayon na napapanood natin from Vanguard and HGT. Mabilis na adjustment para dito sa dalawang teams natin. 9-7 score, and Salvator, ibang klase itong dalawang teams na to into this map number 3. My God, Herbie Gaming team. Meron pa palang ilalaban ang mga miyembro nito. Arid, grabe ka kung magbigay ng pangarap sa HGT na meron pa palang pag-asa. Itong mga agi lang to. Habang tumatakbo ang oras, Vanguard, nawawalan sila ng options dito. Kailangan nilang nipisan yung pagkakataon din ng HGT na makarecover din at makabawi. And this is now a very good spot for both teams talaga. Basang-basa talaga. Tigi-tigisa lang. Oh my God, Tetsu! Wow! Grabe ng host lang talaga yung ulo doon ni Dark Angel. At that is a big blow to HGT. 1 minute and 9. Vanguard can still make it happen. Kaso kukunin ni Nomad dito ang isa pang responsibilidad sa pagiging sniper. Early smoke. Hinaharangan na nga nila. Nomad, nabawian na nga si Dark Angel. Kaso may sagot pa rin si Tetsu. He gets 2 headshots doon sa head glitch ng Godbox. And Tetsu, naiispaman na nga. Pero Arid and Enel, dali-dali ang pag-rotate. Pero mukhang nagsiset up ngayon ng Vanguard ng crossfire sa tulong ni Aiden. 30 seconds tumatakbo. Enel, natatag na nga. And Arid can't push this. Kasi nga sobrang injured nila dito ni Enel. Tetsu! Gets taken down. Pero 2v2 na nga ano. Uy, hindi pa rin nila nakikita, Hindi nila nakikita si CLD pre. Hindi nila nakikita si Aiden. There goes a double kill by CLD. Sa wakas, 10-7 ang score.